addiction talaga. Yun talaga. Nagsasabo ka parang. Parang yun, Kaya pala wala ka sumagbuhat eh. Tayo na 24 hours nag-gym eh. Ito naman is yung parang pag-stress ka, minsan parang it's either tatamarin ka, may mga ganun eh, no? Pero sa akin kasi, more of ano talaga therapeutic sa akin yung gym, yung pag-workout ano yun? Therapy siya. Oh, guys, again, hindi lang to workout yung pinag-uusapan natin. Pero kasi part siya ng journey. So, tandaan natin guys na kung ano yung pinapasok natin, kung basura yung pinapasok natin sa bunganga natin. Eh, hindi, lalabas. Result, basura. Ganun yung mangyayari. Sabihin mo, mahal mag-meal prep. Pero, pansin mo ba, araw-araw ka nag-Jollibee, Starbucks na ka pa. Oo, pero actually, Computein mo yun. mas malaki na gaso. Pero actually, yun nga, mas malaki matitipid mo pag nagbaon ka. At the same time, healthy pa yung kinakain mo. Fit Happens, ang podcast para sa naghahanap ng practical tips tungkol sa fitness at fat loss. Para din sa mga abalang professional o mga nagsisimula pa lang. Pag-usapan natin ang fitness at health. Makakuha ng tips and advice mula sa aming journey. Pati na rin sa mga professional na aming mga kasama. This show is brought to you by SureClean, Griffin City at Eastside Fitness Gym. Ako si Renan. At ako naman si AJ. Let's go! So, ang first episode natin is tungkol sa basic ng fitness. Not just basic, pero paano ba mag-start dun sa... Paano mag-start? Ano bang goal mo? Oo. Paano ko sisimulan? For example, ako, di ba? Paano ko siya sisimulan nang wala akong alam at all? So, ang sabi dito sa aming kaibigan, kailangan maintindihan mo muna ano yung papasukin mo, ano yung mundong papasukin mo, ano yung bagay na mga gagawin mo at papasok. Ikaw ba, Renan, nung nag-start ka, kasi naalala ko, bago ka mag-start as yung talagang legit talaga na may nagko-coach sa'yo. Yung prep. Bago pa yon. Sa bodybuilding. Bodybuilding. Yeah. Nag-ano ka na eh, buhat-buhat lang ako sa amin. Then wala pa talaga akong actually na alam na knowledge sa fitness. Then una, ang ginawa ko, nag-no-rice ako. Puro ulam, ganun. Then gulay. Then mali ko rin nun. Sobrang drastic. Pero paano mo na, saan ka nakakuha ng idea? Or parang, paano mo nasimulan? Nasimulan ko yung fitness kasi nung pandemic. So parang nauso siya dati, di ba? So yun. Lahat tayo sa TikTok. Sa TikTok. May mga challenge pa. Tapos yun, tinry ko lang. More on body weights. And yung result, di ako natuwa kasi skinny fat yung kinalabasan eh. Actually, ako din nung pandemic, nag-workout din, di ba? Kasi di ka makakalabas. Home gym, anong gagawin mo, di ba? Tapos ganun din, OMAD pa yung ginagawa ko noon. So, yun, kailangan, maintindihan muna natin. Actually, sa una, hindi ka kaagad magiging dedicated eh. Parang ganun. Ako, parang laro-laro lang dati. Parang video ka lang, ganun. Nakita ng workout ka. Pero di mo akalain sa sarili mo na magiging dedicated ka, na ma-addict ka sa process. Yung sobrang strive mo, makuha yung result na pinakamaganda. Kasi, yun nga, skinny ako. Gusto ko ganito. Gusto ko bulk na may... Ipakita natin, i-flash natin yung picture mo. No? Yan, ipapakita natin. Yan yung picture na before. So yun, nag-search lang ako ng mga... Nag-search lang ako ng mga... Yun, mga kung paano ba maging ganito, maging ganyan. Then doon na pumasok yung nalaman ko yung macros, yung tamang program, ganun, yung tamang proseso sa fitness talaga. Yun nga, tama. Doon, dapat bago mo pasukin. Actually, hindi naman kailangan maalam ka na eh. Kasi along the way, matututunan mo naman di ba? Pero importante, alam niyo yung papasukin nyo. At para kumuha ng coach. Ayun, maganda din. Kasi nag-guide sa inyo. Para hindi nasasayang yung pinagpapaguran nyo, di ba? Tapos, yun nga, kasama doon yung set realistic goal. Di ba? Katulad nun, ikaw ba, anong goal mo nun nung nag-start ka ng... Ang goal ko lang dati is, ano bang goal ko dati? Gumanda lang yung katawan ko talaga. Gusto kong magka-abs. Ganun. Pero ang mali ko, nag-set ako ng duration, example, 6 months. Hindi mo naman makakamit yun ng 6 months.
ang na-realize ko din is, yung fitness is lifetime talaga. Lifestyle. Dadali mo na yan kahit saan. Kahit buong buhay mo. Kahit, hindi lang sa fitness gagamit mo rin siya sa ibang bagay. Sa work mo or study mo. Ganun. O yun din, isa din yun na dapat yung goal mo, parang sa ibang goal din naman yan, achievable and specific. Kunwari ako, sabi ko, gusto kong magpapayat kasi mataba ako at obese ako at overweight ako at may mga maintenance ako. So, yun yung purpose ko, bakit ako nagpapayat. Para doon, hindi katulad nung kay Renan kasi that time. Sa kanya, ang focus niya is yun nga, aesthetic. Gusto mag-abs. Ako hindi, gusto kong ma-reverse yung mga nararamdaman ko. For example, high blood, cholesterol. So, healthy lang. No? Oo. Yun yung naging point. And eventually, along the way, makikita mo yung parang doon na yung doon na yung makikita mo yung result. Matutuwa ka. Mas mamotivate ka. Which is, yun yung isa din na importante doon sa journey na yon. Kailangan mamaya kasama yun doon sa part ng topic natin. And yun, ikaw ba nung na-achieve mo yung goal mo, ano na yung parang after nun na-achieve ko na, abs na ako Anong para sa akin hindi siya natatapos eh. May time na atake ka ng body dysmorphia. Yung ganda naman ng physique mo, pero parang may kulang, ganun. So, doon ako nag-i-strive. Hindi talaga ako minto. Yun. Tapos, kasama din doon, no, pag nag-start na kayo or mag-i-start na kayo, kailangan alam nyo din yung mga exercise routine. Actually, katulad nun, sa mga professional, ikaw bilang ikaw din yung nag-encourage sa akin magpapayat. Ano yung mga para sa mga busy? Let's say, ano ba yung mga types ng mga types of people na busy? Let's say yun sa work. So nasa corporate sila or mga estudyante. Ano yung mga pwedeng basic na workouts or exercises? Not really workout na nasa gym, di ba? Yun, mag-stick ka lang sa basic muna talaga. Lalo na yung mga compound movements like squats, barbell rows, deadlift. Hindi, yung pang mga advanced na yan eh. Hindi, yun nga yung parang base. Hindi, paano kunwari, meron lang akong 1 oras na allotted eh. Diba? Kasi pag pumunta pa ako ng gym, babiyahe ako, let's say, 10 minutes, so 20 minutes. Hindi makakapag-gym. Oo, yung parang ganun di ba? So, more of, let's say, cardio. Di ba? Kung ang goal niya is pumayat lang, pwede siya mag-cardio. Pero kung gusto niya mag-build ng muscle, and hindi siya pupunta sa gym, pwede siya mag-body weights. Yun. Mga ano ba yung calisthenics, di ba? Circuit, magkuha kayo ng gulong ng truck. Tama ba, circuit yun, di ba? So, ano naman actually, there's no excuse din talaga. Para sa akin pero I don't know sa ibang tao kasi marami ako personally dun sa pinagjijiman ko sa Eastside Fitness Gym, no. Marami ako na-meet dun na tao na nag-workout sila even though galing silang trabaho. So imagine na pagod ka sa trabaho, tapos pupunta ka ng gym. Alam mo yung ganun yung dedication nila, ganun yung yung drive nila para mag-gym pa rin. Kasi usually pagod ka na nga tapos mag-gym ka pa, di lalo ka napagod. Parang ganun, no? Same lang sa akin, sa barko. Okay. By the way, si Renan seaman. Seaman loloko. Joke lang. Ako naman, based sa experience ko, nung unang sampa ko kasi. So, after duty ko, yun, rekta gym lang ako. Minsan, pag pagod talaga, hindi ko feel, hindi ako nakapag-gym. Ayun, tuloy pa rin yung program ko doon. Tuloy-tuloy lang. Hindi, ang kagandahan kasi yung sa kanya, sa barko kasi hindi ka naman makakauwi eh. Hindi ka makakalabas din eh. Hindi, pag offshore leave, di ba? May offshore leave na. Tama ba? Tama ba yung term? Shore leave. Shore leave pala, hindi offshore. So may shore leave.
Doon ka lang makakalabas ng barko. Pero sa kanila kasi, wala naman silang day off eh. Meron ba? May rest day ba kayo? Sunday. May rest day, pero weekends din. Oo. So, pero ang kagandahan din naman nun, kahit sabi mong busy ka, andun lang yung gym. Libre yung gym. Doon lang. 'Di ba? So makakapag-workout ka pa rin. So ma-maintain mo pa din kung ano yung workout na ano mo. So, ma-maintain ko pa rin naman. Yun naman. Siguro next sa mga susunod na vlog, pag-usapan natin ano yung mga exercises or mga workouts na bagay sa mga busy person. Explain natin yung iba't ibang split, ganun. Yan, oo. Pati yung katulad ng mga home workout, yung calisthenics, 'di ba? Akyat kayo ng hagdan ng pagapang, 'di ba? Yung mga ganoon para kasi importante ma-work yung muscle natin. Kasi parang kung puro okay din naman yung hindi natin alam, pero based sa research kasi nga kung fat loss ka ang gusto mo, mas maganda talaga yung strength training, 'di ba? With resistance. Resistance training. Resistant training. Yeah, mag-gym ka talaga. Oo. Kasi nga, mas mababurn yung fat, di ba? The same time, mag-gain ka ng muscle. Yun. Kasi si muscle yung kumakain ng... Pero hindi lang ganun ka-easy yun. Siyempre, kasama mo rin ng nutrition. Hindi lang pwede gym. Mas malaki yung percentage. Most likely, pag-uusapan naman natin yan sa mga darating na mga itong episode natin. Series. So, katulad nun, nabanggit namin kanina, pag nag-start ka, isa sa mga importante is yung consistency. Ikaw, paano mo na-incorporate 'yon, yung pagiging consistent mo? Addiction talaga. Yun talaga. Parang sasabo ka parang. Kaya pala lakas mo magbuhat tayo na 24 hours nag-gym eh. Sa mindset lang talaga eh. Kung gusto mong, example, sa bodybuilding show ko, pag huminto ka, kunyari, hindi ka lang makapag-gym na isang araw, parang feeling mo, behind ka na sa kalaban mo di ba? So yun, naging addiction talaga siya. And sobrang focus ako sa process. Yun nga, kaya kailangan ng consistency. Ganun din sa akin, nung time na, kasi parang kailangan maging consistent ka lang. Hindi mo kailangan, ano na ba yung result ko. Kasi makikita mo naman yung overtime parang along the way, makikita mo may result ka pero yung consistency, mas yun ang dapat mong paglaanan or parang tutukan mo. Yung fitness kasi, talagang lifestyle yan. Yun nga yung kanina, mag-set ka ng goal, yung realistic. Realistic, tama. Hindi mo naman makukuha yung realistic goal mo nang maiksing panahon. Yes, oo. So magmamatter din talaga yung time. Time talaga. Anyway, move forward tayo. Kasi basic pa lang naman tong pinag-uusapan natin. And para sa mga nakikinig, mga nanonood, makakuha sila ng idea. So, after doon sa exercises, importante din is yung rest and recovery. Para sa Kuya Renan. Kuya Renan, naging Kuya Renan na. Sa'yo Renan, anong kahalagahan nun? Sa'yo, yung nung nag-training ba? Nag-prep ako. Nag-prep ka ng bodybuilding. Actually, yan yung pinaka-underrated na aspect sa pag-build ng muscle. And yung dapat kompleto yung tulog mo. Kasi dyan nagre-repair Dyan nagre-repair yung muscle natin. Nagre-recover. Yun yung mga dapat yung hindi ulit. Sige lang. Wala na tayong cut. Tuloy-tuloy na. Yun. Hindi, tama naman. Parang yan parang machine. Di ba? Yung machine nga nagpapahinga tao pa kaya. Di ba? So, importante siya kasi nga hindi mo pwedeng sagarin din kasi masasayang lang din yung mo. It's either mauwi ka sa injury or magkasakit ka din. So, wala din. Nonsense din naman yung Tsaka mafe-feel mo yan pag hindi kompleto yung tulog mo. Oo, malaking bagay yun. Hindi ka masyadong hindi ka makakapag, heavy mo, makakapag-push masyado. So, nandun na tayo sa recovery. Punta naman tayo. Kasi pinag-usapan natin physical pa lang
'di ba? Ano yung mga basic on when it comes to kung papasok ka sa or mag-start ka ng fitness mo, no? Sumunod naman. Ang ano naman is paano naman sa mental health? Kasi malaking factor din 'yan Hindi lang siya hindi lang siya more of physical. Kasi dadating yung time well, actually, most of the time, yung utak naman natin yung nagpapagana Yung utak natin yung parang nag-off, tawag dito? Yung andun yung piloto, kasi yung katawan lang natin yung makina, parang ganun di ba? So, ang doon is, kailangan more of the positive side ka. Ikaw ba, Kuya Renan, ikaw ba, Nan, paano mo na yun? Kasi, alam ko na nung time na nagpe-prep siya rin, nakasama namin siya and alam ko kung gaano kagrabe yung preparation. So dadating talaga, naririnig ko rin sa mga ibang coach na mga kaibigan natin diyan na minsan talagang minsan parang may regla daw, parang ganun. Talagang magagalitin ka na all the time. Ano yun? Dahil gutom or yun na rin. Or sa gutom, sa pagod, yun Tapos pare-pares yung ginagawa mo araw-araw, ganun. And nung ako naman, nung nakaprep ako, hindi ako yung nagtatago lang ako sa bahay, sa kwarto, ganun. Sumasama pa din ako. Kunyari may inuman. Ininom ko, Coke Zero. Black coffee. Coffee, Yan yung mga ginagawa. Kumbaga, parang tuloy pa rin yung social life. Kasi nga, pag parang maninibago din yung utak mo na dati nagsisisig ako Parang ganun Pero kasi yun nga, again guys, yung kay Renan kasi is medyo advanced level yun kasi bodybuilding. So ito naman, more lifestyle. Ako katulad ko, kumakain naman ako ng sisig, kumakain ako ng pares overload. So nakakainom ka pa minsan. Nakakainom pa. Huwag niyo gayahin yun. yung iba kasi is parang talagang dedicated. And hindi naman siya hindi naman siya panghabang buhay kasi it's a period of lang naman 'yun. Kung may mga gusto na pumasok din ng bodybuilding ng competition. Pero hindi naman bodybuilding, lifestyle lang. Lifestyle, oo. Magaan. Actually, marami pa rin naman dyan na aesthetic May mga fina-follow ako na influencer na lifestyle lang sila. Pero, lifestyle pero aesthetic pa din No, yung sikat na madami. Yung nagkakarera, yung fina-follow natin. Sino nga yun? Yung may asawa na may mga meme siya na tinitimbang niya. Si Di ba? Brent. Yun yata si Brent. Di ba? Tapos, yun, di ba? Maganda yung physique niya. Physique niya. Pero, lifestyle. So, nakakain siya ng mga gusto niya. As long as pasok sa macros mo, yun. Pero tatakal natin yan next. Pero yun din, going dun sa na yun, sa mga parang yung mga possible na pwede mo pa rin makain is, lahat. Dun papasok. Lahat pa rin. Pero dun papasok yung discipline. Yeah. Di ba? Kasi, kunyari, day 1. Punta puro day 1 na lang. Kasi, bukas na lang. Bukas na lang. Sa simula, nakakatamad. Katulad doon, pag nag-start kayo, may meal preparation, pwede kayo makakuha ng online, or pwedeng sa mga coach, kung magkukuha kayo ng coach, gagawan kayo ng mga meal plan. Paano yun, Kuya Renan, pag busy sila? Mahirap ba? Mahirap mag-meal plan? Actually. Pero, pwede ba namang gawin sa gabi? Then magpe-prep ka for how many days? For 1 week, di ba? Naka-Tupperware na. Actually, kung may budget naman sila, Ayun din, mag-adjust ka sa budget. Pag may budget kayo, bumili na kayo pang isang linggo, 2 linggo, or kung isang buwan na nga, di ba? I-freezer mo lang. Then after nun, pwede ka magluto for a week. Tapos, then divide mo na lang kung may Tupperware. Ipo-portion mo na lang yun. Naka-grams yun. So, in the future episode, pag-uusapan natin paano yung mag-meal prep. Food counting, calorie counting. Yun, dun papasok na yung mga macros, micros, diba? Calorie deficit and etc. Abangan. Tapos, yung if ever na sa journey, dumadating kasi yung time na parang nagpa-plateau. Paano
yung plateau guys, ano yung nun kaya? Yung plateau, yung pag minomonitor mo yung weight mo, wala nang adjustment, parang hindi na bumababa, tumataas, or yung sa body composition mo, ganun na lang talaga siya. It's either mag-adjust ka sa food mo, sa buhat mo, or sa recovery mo. Yun lang yun. Adjust ka. So more of the advanced naman na yun. Pero yun nga kasi minsan pag nag-start ka sa fitness journey, may mga nagme-message. Pag nag-start ka kasi parang minsan pag andun ka na sa na yon, sa proseso na yon. Minsan dadating sa part na yung plateau. Pero naman yon, medyo kalagitnaan or medyo na yun eh. Doon mo na mararamdaman yun eh. After a month. Oo, na ba't parang walang nangyayari. Pero hindi yun, hindi, na feeling mo lang yun. Feeling lang natin yun na walang nangyayari. Pero meron. Kaya yung importante na may nag-guide sa'yo, may ibang tumitingin sa physique mo. Doon niya may sa kita hindi, yung difference eh. mag-ano ka, yun nga, mag-record ka. Mag-monitor ka. Doon mo makikita paunti-unti. Feeling mo lang nagpa-plateau ka. Or feeling mo walang nangyayari. Kaya yun din, importante yun sa mental eh. Kasi parang dun papasok yung motivation. Pangalawa, yung patience and persistence. And ano pa ba? Lahat ng mga parang yung drive mo, yung dedication mo dun sa ginagawa mo. Dun papasok yun. So it's more of mental talaga. Mental game. Na kailangan, paano ba nilalabanan yun? May ganun ba? Ako kasi, Renan, nag-research din ako, may iniinom akong, pero kasi more of the, stress level eh. So, cortisol. So yung anyway, sa mga, pag hindi pa nakakaintindi, sa mga susunod na episode, pati yan pag-uusapan natin. Ito naman is yung parang pag-stress ka, minsan parang, it's either tatamarin ka, may mga ganun Pero sa akin kasi, more of talaga therapeutic sa akin yung gym, yung pag-workout Therapy siya. Guys, again, hindi lang to workout yung pinag-uusapan natin, pero kasi part siya ng journey. So, malaking factor din, more than the malaking factor sobra naman is yung yung pagkain talaga. Yung nutrition talaga. Kasi yung workout and exercise lang yan eh, part lang ng pizza yan eh. Pero yung the whole pie, yung pinakamalaking percentage, yung nutrition na kinakain natin. Importante. So, tandaan natin guys, na kung ano yung pinapasok natin, kung basura yung pinapasok natin sa bunganga natin. Hindi, lalabas. Result, basura. Ganun yung mangyayari. Exaggerated lang yun. Hindi, pero diba, totoo. Kung baga, kasi parang lang natin, masarap kumain, pero hindi natin naisip na ano yung effect nun after na. Sarap ng crispy pata. Kung anong macros nun. Ang sarap ng... Pero ang nagigain mo, puro fats. Which is yun yung gusto nating, parang gusto nating matulungan yung kayo, yung mga nanonood, na maging healthy. No? Sa panahon kasi ngayon, sobrang ang dami ng instant food, mga ganyan, di ba? Ang daming mga delata, ang daming mga instant noodles, no? So, parang ang bilis lang kasi lutuin, ang bilis kainin. Tapos nauso yung mga mukbang, mga food vlogger, no? Nakikita ko, sarap talaga, masya matatakim ka, pero iisipin mo din, pag laging gano'n ang kakainin mo, ano na yung magiging, paano na yung magiging, katawan mo, syempre, may effect yun eh, physically, mentally, di ba? So, alam mo, nung pumasok din ako sa fitness, tuwing may handaan, alam mo yung kukunin mo eh, kung anong, mataas protein na to, isda, karne yung manok, beef. Maganda yung gano'n. Pero ako naman, minsan meron kasing tinatawag na cheat day. Maraming nakakaalam naman Pero kunyari, may nakaset na event. Depende eh. Depende. Kunyari, family gathering. So alam nyo na yung mga alam mo na yung schedule nun. Pero minsan kasi KJ din ako sa ganyan. Kunyari, na-invite ako sa mga party, ganyan. Wala, hindi naman ako naka-prepared para mag-cheat day nun. So, sorry, hindi talaga ako makain. Ganun ako it's either, kung may available pa na cheat day for the week, gagamitin ko yon. Pero anyway, sa mga susunod pag-uusapan natin yon. Pero yun nga,
maganda yung sinabi nga na kailangan pag pumasok ka sa fitness kasi maintindihan mo yung mga madadala mo yan. Yung mga sa Lifetime na, pagkain. kaya advantage din talaga. So, doon tayo naman sa do's and don'ts sa fat loss. So, sa do's tayo, yun, katulad pinag-uusapan natin, yung pag-focus sa tamang pagkain, pinaka-importante yon. Yun, katulad ng sinabi ni Rena na dapat maintindihan nyo ano ba yung malinis. Kasi may tinatawag na clean health, food, clean food, clean diet, saka dirty na diet, di ba? Ako personally, dati ginawa ko yung keto. Kasi hindi ko sure kung naging effective talaga siya. Kasi nag-weight loss ako, pero hindi ko alam kung fat ba yon or muscle. Pero kasi, based sa mga research din, medyo may downside yung Kasi keto. mostly protein Protein, saka high fat. High fat. Oo, di ba? Bawal ka ng carbohydrates. Oo. Di ba? Ang carbohydrates, Hindi siya natin kalaban yun. Yeah. Importante din yun sa yung gagawin natin. Kalaban yung kanin, yung most na mali ng Pinoy. Tapos yun, hydrated. Stay hydrated. Drink your water, Importante rin yan. Drink your water, bitch. Kasi, yung katawan natin, kailangan hydrated. ng Hydrated. Saka yung kidney natin, importante. So, malaking, alam mo yung malaking tulong siya sa health natin. Mainit sa atin. Oo, tama. Isa pa yun. And pangalawa, yun nga, yung mga toxins na. Kasi, kung ang iniinom mo lang is laging Coke, may mga kulay, di ba? Ihi mo din. Wala. Hindi lang. Baka kawawa din yung talaga yung liver mo and yung kidney mo. Tapos yun, katulad sinabi namin kanina, yung pag-track ng ng progress mo. Pag-track ng progress. Importante rin yan. Ako personally, nung nagsimula ako, kasi sinabi rin ni Renan sa akin yun, na huwag kang mag-base sa timbang. Di ba? Importante rin yan. Hindi, ikaw ba, nung nagano ka na, importante ba yung timbang? Kasi pwedeng bumaba yung timbang mo, pero same pa din yung itsura mo. Kaya mas maganda, magbe-base ka sa body composition mo. Yun lang yun. Okay. Kasi ang dami, yun, nung ginawa ko yun. Pwede rin, it's either one factor niya is water weight lang, kaya bumaba yung timbang mo. Tama. Kunyari, umpisa mo pa lang, mostly mga wala dun, water weight. Yeah. Kasi nabasa ko rin nga na parang since kung nagka-carbohydrates tayo, ng water yun Parang kumakarga ng water, nag-store ng water. Tapos yung creatine pa, di ba? So, ako, nung nagsimula ako, hindi talaga ako nag-monitor ng weight ko. Hindi ko talaga tinimbang kung ilang kg na ba yung nababawa sa akin. Tuloy lang, talagang, appearance ka lang doon na lang ako, makikita ko na lang. Or, makikita ng mga tao sa paligid mo, uy, pumayat ka na. Or, kasi mostly, dyan natitrigger. Uy, hindi bumaba yung timbang mo. Ba't ganito lang, ganyan. Hindi mo namamalayan ang ganda ng physique mo. Pero, minsan din, nagiging downside ng iba, parang wala naman nangyayari sa akin, tigil ko na lang to. Pwede ko sabihin na same weight ka pa rin, pero mas magandang body composition. Actually, mabigat ka, pero maganda ang tingnan. Actually, tapos minsan kasi may mga, for example, may mga nakakasama tayo madalas, hindi nila makikita agad yung result Ang makakita nun, yung mga hindi mo pa nakakasama for a long time. Tapos ako din, yung mga damit, doon ako natutuwa na puta na susuot ko na to Samantalang dati, putok na sa akin, parang hindi ko na magagamit. Samantalang ngayon, yung mga malalaki kong damit, dinispatch ako na. Yun yung magiging, ba yun? Positive yun for sure. Kasi, madami ka naman susuot. Yun nga Anyway, pag-uusapan din natin yan, yung mga ganyan na. Ang sarap sa feeling kasi na parang, yung mga dati mong gustong suotin, nasusuot mo na. Samantalang yung parang, gusto kong pumorma, hindi ako makaporma Parang ganon. So sa don'ts naman, yun, nabanggit ko pala kanina, avoid fad diet. Katulad nun, yung keto. Maraming sumikat na mga diet. May mga South Beach diet pa. Hindi masama ang keto. Respect pa rin sa kanila. Pero,
Sarili-sarili naman tayo. Marami din choices namang marami rin naman daw na naging okay yung Pero kasi ako, nung time na nagkito ako hindi naman ako nagpapa-blood works eh. Nung ito na lang kasi nga may may maintenance ako eh. Ano nangyari? Nung before ako mag-start magpapayat, mag-fat loss and fitness, may mga naka-arrow up. Ibig sabihin mataas. So mataas yung mataas yung uric acid ko, mataas yung high blood ko, mataas yung hypertensive and mataas yung cholesterol. So far naman yung sugar ko before dahil nag-iiwas din ako sa sugar dahil yung family namin diabetic. May chance na magkaroon na diabetes. Pero yung tatlo, nagme-maintenance ako noon. So may maintenance ako sa uric, may maintenance ako sa cholesterol, saka sa hypertension. Kaya yun talaga yung naging parang motivation ko na hindi kailangan ma-reverse ko pa to habang bata pa ako. Ayokong dumating sa point na parang gamot na lang yung bumubuhay sa akin or wag naman sana yung makina, di ba? Parang ganoon eh. Kaya doon ang importante talaga is balance. Kaya alam nyo dapat yung go, glow, grow. Tapos yun, don't compare yung progress mo sa progress ng iba. Totoo yan. 'Di ba? Madalas kasi, 'di ba? Hindi lang naman sa fitness, pero madalas kasi tayo magkumpara. Parang yung mga ibang nanay lang, yung mga ibang magulang. Buti ba si Buti ba yan? Diba, ganun. Pero hindi, yun. Parang yun nga, don't do it for others. Do it for yourself. Di ba? Diba? Nag-i-English ka na. Lasing ka na ba? Wala naman tayo. Wala na alak. Sure clean. Pero yun, kasi parang mas madedemotivate ka. Parang pag nakita buti pa siya. Eh guys, magkakaiba kasi tayo ng body composition. Yung pinag-uusapin. Genetics, diet, lifestyle, oo. Eh kung siya ang trabaho niya, full-time coach. Or construction worker. So dami sa sporty siya, tapos nagwo-workout pa siya, 'di ba? So hindi mo dapat i-compare kung ano yung progress mo sa progress ng iba. Last but not the least, yon, don't skip meals, especially breakfast. Ikaw ba? Anong masasabi mo doon? Para sa akin, wala naman time window yan. Basta ang importante is your calories within the day. Yun talaga. Pero ibig sabihin lang, don't skip meals. Ibig sabihin, kasi ayaw mo naman mag-OMAD ka, di ba? Hindi iba din, di ba? Or fasting. Kasi yung iba may gano'n, nagpa-fasting, tapos may window. Pero hindi naman nila na co-compute yung macros nila, yung intake nila. Kain lang sila ng kain. Ganun din. Sumusobra na. Yun. Sa calorie intake nila. Or kulang. Yung nutrients na nila. Kasi nga, hindi naman kompleto yung kain nila. Kaya maganda, alam mo yung macros. Yan, the best. Sa susunod, explain namin yan. So, nabanggit naman namin yung kasi iba-iba din tayo ng time. Parang pag-manage ng time. Siyempre may mga trabaho, ganyan, mga nag-aaral. So pag-usapan din natin yung para naman sa mga busy person na gusto rin mag-fitness, 'di ba? So isang tips is yun nga, mag-workout ka ng maikli. Or kung ano yung available time mo within the day. Let's say kung ang pasok mo is morning hanggang hapon. 'Di ba yung mga 9 to 8, 8 to 5, 'di ba mga 8 to 5. Tama ba 8 to 5 ba? 8 to 5. 9 to 5, 9 to 6. 9 to 6, 'di ba? Paglabas nila ng usually yun yung typical kasi na working hours sa atin no. Pag uwi ng ng trabaho, nagwo-workout sila or yung iba naman bago pumasok. Actually maganda na experience ko may isa akong bago ko pumunta doon sa trabaho, nag-workout muna kami. Ang parang hindi ka antokin eh. Alive na alive yung dugo mo. Siguro hindi hindi ko alam kasi hindi naman sa araw-araw kong ginawa. Pero doon sa mga siguro
may mga ano diyan, magko-comment nyo guys kung Comment doon. kung ano, kung Kung ano yung diskarte nyo. na baka Kasi yun nga. minsan, pag mag-gym ka after ng work mo, parang pagod ka na, bagsak ka na. Oo. Pero iba-iba naman yun. Oo nga. Or yun nga, ano yung effect sa inyo sa mga nag-gym dyan na, or nag-workout, nag-exercise ng before mag-work? Ano yung experience nyo na okay ba siya? Comment down below. Mas effective ba siya? Pero again, yun nga, kung ano yung availability nila. 'Di ba? Tapos, yun, importante din, pag busy ka, mas maganda kung naka-meal plan ka. Kung ano mas mapapadali sa'yo, yun yung gawin mo. Oo, kasi, hindi, katulad doon, Renan, so pag nasa work ka kasi, it's either delivery or yung mga karinderya. Okay ba yun? Para sa akin, mas suggest ko, mag-meal prep ka. Baon, 'di ba? Magbaon Hindi ka. sa bahay Oo. naman, 'di ba? Para kang estudyante. Oh, yung mga estudyante, 'di ba? Wag lang puro hotdog. Sabihin mo, mahal mag-meal prep. Pero, pansin mo ba, araw-araw ka nag-Jollibee, Starbucks na kape. Oo, pero actually, Actually, computein mo yun. mas malaki na gasto. Oo. Pero actually, yun nga, mas malaki matitipid mo pag nagbaon ka. Oo. At the same time, healthy pa yung kinakain Healthy, mo. Kasi alam mo kung ano nilalagay dun eh. Hindi yung sandamakmak na bedsheet, Oo. di ba? Mga ganun. Or, Ikaw mismo gumawa niyan eh. oo, tapos, Alam mo anong nilagay. may ano pa na ano tawag dito, alam mo Makukompute yung mo pa. oo, Yung 'di ba? macros. Kung mag-start ka na mag Using food scale, pwede mo rekta na yun. tapos sa mga busy person pa rin, dun pa rin tayo. Maintain consistency kahit busy ka pa rin. Mindset No? lang naman Tingin talaga. ko Kaya naman. kaya ba siya Madami nang gumawa niyan. 30 minutes to 1 hour, Oh, no? not bad. Kasi Ang kung mahalaga, sisimulan mo lang, ang mahalaga, nakapag-workout ka. Oo, yun nga. So kung masisimulan mo siya, sa sisimulan nakakatamad, parang ang hirap gawin eh. Pero pag nasimulan mo siya, Yun. hindi, ewan ko kasi baka sabihin nila, tong inon to mga to. Akala mo naman kasi wala namang kayo. Kasi parang ganun eh. Based Minsan, on experience minsan na naisip, namin ano ko rin yun eh. Naisip ko rin yun na, baka kasi nga may time lang talaga ako or ikaw, tayo na mag-workout. Paano baka yung iba walang time. Diba? Lahat tayo may time. Posibleng wala. Actually, ako naniniwala ako doon eh. Time management. Yun lang talaga yun. Or may mga nakikita kasi ako sa TikTok, yung sobrang busy nila, tapos yung hindi, nag-day one hanggang day one pa din. Feeling ko Mahirap eh. kasi Renan, parang, importante kasi talaga yung yung balanced lifestyle eh. Kapag puro hustle hard ka, ang napapabayaan mo yung health mo eh. Usually ganyan. Hindi, siguro sa next topic pag-usapan natin yan. Kasi ako nandun ako sa point na gano'n eh. Parang, i-adjust ko yung yung Time. hindi sa lang work time, ka pati din. yung trabaho ko. Oo. Kasi kung napapabayaan ko na yung kalusugan ko, Yeah, there's sure. something wrong, Oo. 'di ba? Kasi kung 'di ba hindi mo nababalance, pagod ka na lagi, stress ka lagi, hindi rin maganda eh. Ayun yung common na sa atin eh. Problema eh. Oo. Kasi usually, pag employee ka, Hindi natin day to, Oo. pagod ka na, ganyan. Pero hindi natin masisisi kasi yung iba. For example, talagang kailangan nilang kumayod para sa pamilya nila. Pero tingin ko there's a certain time and period lang. Kasi parang hindi na siguro talaga din healthy na kawid ka na lang ng pabayaan kawid. mo yung health mo. Oh, mas magastos actually. Oo. 'Di ba? Ma-hospital Sakit, ka, oo. 'di ba? Or wag naman, 'di ba, ang pinaka worst pa is yung mawala ka. Paano yung pamilya maiiwan mo? Yun yung most of Worst the case time na scenario. na pwedeng mangyari talaga eh. Tapos yun, prioritize tasks to make time for fitness. Prioritize mo lang yung mga importanteng bagay. Yun, oo, maganda yan. Diba? Maganda yan. Madami kang time. Stropa mo. Anong ginagawa nyo? Oo, Di ba? maganda yan, Parang maganda ganun. yan. Pero dyan na rin kasi mapasok yung maturity. Well, oo. Minsan, Kung ano, gagawin mo yung bagay, mas gagawin mo yung bagay na mas makakatulong sa'yo. which is para sa health mo naman yun, Yeah. di ba? Best and affordable food for fat loss. So, katulad nun kanina, binabanggit natin yung mga pagkain na ano ba yung
mas makakatipid ka, mas makakamura ka. At the same time, maganda yung nutrients na intake mo, nakukuha. Clean food. Ganun, no? So, example nun, kuya, ikaw, Renan, anong... Para sa akin kasi, nung reprep ako, ang most affordable sa akin and mas maganda ang macros is most common is egg, chicken breast, beef, fish, yan. Pero kasi pag beef or fish medyo mas pricey. And mas lower yung protein nila compared sa chicken. Fish fillet. Fish fillet. Pwede rin naman. So yun, chicken breast, most affordable yan. And mas mataas ang protein. Ayun ang most common din sa mga bodybuilder. Chicken breast talaga. Chicken breast. And egg yan. Itlog. Combo. Itlog sa Canada. Kahit ako, yun naman. Yun din na lakas din. I mean, lakas makabusog. The same time, maganda yung malinis di ba? Tsaka most common mistakes din sa mga beginner is hindi requirements yung supplements. Yung whey. Hindi yan requirements. Whole food pa rin. Whole food. Pwede mo siyang kunin sa whole food. Gaganda pa rin yung physique mo kahit pure whole food ka. Mas better pa nga yun actually kasi mas kompleto yung amino acids niya. Okay. And mas nutritious siya. Tapos meal prepping tips to save to save time and money. Yun, katulad doon kanina din binanggit na natin yun na Prep ka. magbaon ka. Yeah. Parang normal na parang estudyante. Actually yun nga. Yeah. Ang daming magiging benefit nun kasi makakatipid ka na. Malinis yung kinakain mo, alam. Kasi yung literal na malinis kasi pag bumili ka sa labas hindi mo naman alam paano niluto. Di ba? Paano kung oil yan? Paano kung galing pala sa kanal yung nilagay dito? Hindi natin alam eh. So importante na mag meal prep ka, nakatipid ka na, save maganda pa yung save ka rin sa time. Kasi katulad nun yung din na sabi mo nga na kaysa bumili ka ng Starbucks, diba, sa karinderya, ganun din magastos din naman rin. Diba? At the same time, yung sa pagbili mo ng mga fast food, diba, Jollibee, McDo, so, maganda pa yung macros. Magpapagrab ka, diba? Ito, kung magbabaon ka, malinis, mura, diba? Tapos, track mo pa na maayos. Oo, yun ang isa sa mga pinaka-importante na alam mo yung calorie intake mo. Yung macros ng food na. So, importance ng whole food. Anong importance para sa iyo? Yun nga. Yung macros ng whole food compare sa mga hindi naman dapat i-compare. Hindi, supplement when from the word supplement. Addition. Parang parang pang-suporta lang siya doon, 'di ba? Hindi siya yung hindi doon ka magbe-base talaga. Hindi mo doon isasalalay. Talaga. Pag-uwi ka na lang, hindi ka na mag-whole food. Diba? Mas maganda pa rin yung iba pa rin yung result ng may whole food sa pure na supplement. Legit yan. So, importante, mahalaga. Yeah. Tapos yun, balancing macronutrients. Siyempre. Yun, balance diet. Yun na naman. Sa choices ng food lang talaga yan. Yun, so far, yun yung mga basic na na mga kailangan nating i-consider pag papasok tayo or mag-start tayo sa journey ng fitness and fat loss. So guys, expect nyo na most of the time talaga ang magiging topic natin is more fat loss. Yeah. Kasi yun yung kalaban natin eh. Okay lang ba na may fat sa katawan? Oo, okay naman. Normal lang. Pero yung sobra-sobra. Lahat naman ng sobra ay masama. Di ba? So yun guys, kung may mga comments kayo or may reaction, may violent reaction, comment lang kayo. May mga gusto kayong itanong or may mga gusto kayong i-clarify or may mga mali kaming nasabi sa mga professional dyan na baka may hindi politically politically correct or may na-offend ba kami? Wala kaming paki. Hindi. Pero
Sa mga susunod, pag-uusapan natin, tackle natin yung mga, yun, more in-depth pa. Yes. When it comes to... Ibang series. when it comes to, episode. Ibang episode. Ibang episode. When it comes to fat loss and fitness. So yun, ikaw, paano mo ma-encourage yung mga, natin? Yung mga nanonood? Sa fitness ba? Oo. O manood sa atin? Manood. Bukod sa bukod sa yeah, fitness, yeah. manood sa atin. Yan, sa fitness, kung gusto mong may magbago sa sarili mo, simulan mo na ngayon. Ano pa hinihintay mo? Oo, sa akin Sayang oras eh. Pinili ko na mas maging healthy. Yeah. Well, kasi not all the time healthy din naman talaga tayo. Pero doon ka na sa may magandang may tutulog sa iyo kaysa doon sa mga bagay na makakasira ng buhay mo, makakasira ng sarili mo at ng pagkatao mo. So yun, abangan nyo yung mga susunod na episode, and again, maraming salamat. Ang namin sponsor is SureClean. Makakabili kayo nito sa Shopee. Yes. I-follow nyo kami sa aming Facebook page, sa aming Instagram, and TikTok. Sa TikTok. I-follow nyo din. Anong mo? Ren and Fit. Yan. Saan yun? IG, Instagram. Follow me on IG, Ren and Fit. Sa TikTok din. Sa TikTok. Oo. Saka sa Ren and- may Facebook. Sa Facebook. Follow. Pwede rin Wala naman ba siya? i-follow. Follow nyo na rin ako lahat. Ganun din sa akin. Ang advocacy ko naman, guys, is yung CalDef. Pero pag ibang topic yun, pag-usapan natin. So, ito naman yung mga social, i-follow nyo dito. So, yun, maraming salamat sa mga nanood. Thank you. At magkita-kita tayo sa muli. ating mga susunod na Episode. episode. Kung meron pa. Bye-bye! Bye. Let's go.